Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay December 15, 2024, 10 days before Christmas. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. At alam ko yung iba sa inyo sobrang busy na naghahanda para sa Kapaskuhan. At ito, sumweldo na ata kayo ng Biyernes kasi linggo ngayon, 15. So malamang sumweldo na kayo ng Biyernes at malamang ubos na yung sweldo ninyo. Malamang ubos na yung sahod, mga kababayan. At yung iba sa inyo, naghahanda na, nagde-decorate na ng inyong mga tahanan, yung iba naglilinis, walis-walis. Pero itong mga DD shit, mga kababayan, imbes na asikasuhin yung kanilang pamilya, ito po, nandito po sa kalsada, mga kababayan. At meron po silang caravan in support to Sara Duterte. Ito po, mga DDS. Yan po, nasa kalsada at meron po silang caravan. Alam nyo, sayang lang oras ninyo sa totoo lang. No? Simple lang naman ang kailangan ng taong bayan. Ang malaman namin kung saan dinala ni Sara Duterte yung pondo po ng DepEd at ng Office of the Vice President. Paliwanag lang po. Sabihin niya kung saan niya dinala at bakit may mga peking acknowledgement receipt. Sabi niya wala daw siyang kinalaman. Sino? Kalokohan naman yun. Wala daw siyang kinalaman. Sino ba nag-utos niya sa mga yan na gumamit ng mga alias-alias? Alam nga naman dumiskarte itong mga to ng sarili nila. Kung talagang walang kinalaman ng Vice Presidente, di sana pinagalitan niya yung mga tao niya. Pero bakit nakalampas? Ibig sabihin, sila po ay magkakuntsaba, mga kababayan. Pati yung mga security nila na ginamit, pero nyo, pagka-withdraw ng pera, milyon-milyon, ay ibinigay dun sa security at bahala na yung security kung saan dalhin. Alam na, syempre may instruction galing sa taas. Huwag nyo na kami pinaglolo ko. Akala nyo sa amin grade 1. Kahit grade 1 nga ngayon, hindi nyo na malolo ko Kami pa. So, napaka-imposible ng mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente. Kaya naman, siya po ay naharap sa patong-patong na kaso at meron po ring 3 na impeachment case ang inihain laban dito sa ating Vice Presidente. Pero sa kabila niyan, ang dami pa rin mga tulongges. Yan po, mga kababayan sa ating screen, ay nagpapakita ng suporta dito sa ating Vice Presidente. Sabi nila, ito pa ay caravan for Sara Duterte, mga kababayan. Ano ba yung caravan? Magsalagay sila, magtatahak sila sa kalsada, iba't ibang sasakyan, pagandahan. At may mga nakasulat, nakasulat dun sa harap, siguro, support Sara Duterte, against impeachment. Ayan po yung kanilang caravan. Kala naman nila, pakikinggan sila ng taong bayan. Sa totoo lang, itong taong bayan ang nagtatanong, saan dinala? Saan dinala ni Sara Duterte ng Office of the Vice President ng DepEd, yung confidential fund na questionable ang paggastos. Pero itong mga tulongges na to, suportado pa rin si Sara Duterte. Ayan, karabanan DDS supporters, napagandaan ng kapulisan. Ito mga kababayan, live po ito kanina. Inatras ko lang ng konti para makita natin yung nangyari bago sila nagkaraban. Sa ngayon, bumabiyahe na sila mga kababayan. Ewan ko saan papunta. Pero narinig ko papuntang Congress. Ikot-ikot siguro sila ron. Wala lang. Pakinggan nga natin itong nangyari po bago sila umalis. Yan sa kanilang tinatawag na caravan. At isama din pa ako doon. Even kay Marcos, nung panahon ay Ayan, overtime. Si Ka Eric. Ito yung Eric na na dati raw NPA na nagbalik loob sa gobyerno. Pero anong nangyari, nung bumalik loob sa gobyerno, binanatan pa rin ang gobyerno. Pinaglolo ko tayo na itong tulongges na to. Kasi dati raw siya taga-bundok, tapos bumaba siya at sumuporta sa gobyerno. Ngayon, binabanatan ng gobyerno. Talagang wala Alam niyo kung ang isip ninyo talagang kumontra sa gobyerno, kahit anong mangyari, kahit magkunwari ka pa na bumalik ka sa gobyerno at sumuporta sa gobyerno, talagang nasa katawan, nasa dugo mo na yan ang pagkontra sa gobyerno. Kaya ito, walang pagbabago.
Ganon pa rin ang pinaggagawa. Pakinggan natin kung ano nga pinagsasabi na ito. Pagkain ng tulo-todo sa agenda of unity and continuity. Yun para ay agenda ng panluloko. Ayun. Thank you sa mga tagapagtaguyod ng Inday Sara for the People. Yeah. Sama-sama po tayo. Yun, panawagan niyo sa taong Good morning, Adobong Pinoy. Ang daming Inday Sara for the people. Niloloko nga people eh. Ano Inday Sara for the people? Ginastos na nga yung pera ng taong bayan eh. Hindi nga niya makaipaliwanag eh. Tapos Sara Duterte for the people. Ay, yung mga people na niloko niya, hindi nga niya maipaliwanag sa people eh. Yung pera nga ginastos nila eh. Tapos sinasabi mo, Sara for the people. Ha? Wala talaga to si Eric. speakers, ang haba na, without divulging the area right now, gaano ka-importante ang mensahe ng simbolo ng pagkakaisa na ito ng Muslim brothers at ng Filipino brothers. Yan po ang magpapatunay. Yan. So, ito po pinagkalaban po natin. Ito po yung do. Lugmok sa kahirapan. Ang gaganda nga ng sasakyan ninyo. May caravan nga kayo. Ang gaganda ng sasakyan ninyo. Biro mo, pick up, mga magagandang magagarang sasakyan. Nakapila kayo dyan. Oh, daming sasakyan. Yan ba yung sadlak sa hirap? Kami ang naghihirap, hindi kayo. Huwag niyong gamitin itong salitang hirap kasi kayo hindi naman kayo naghihirap. Actually, nakikinabang nga kayo dyan sa mga in-organize yung mga caravan, rally na yan. Tapos sasabihin niya, naghihirap ba kayo? Gagara nga ng sasakyan ninyo? Diba? Dapat kung talagang naghihirap, dapat ang kasama ninyo dyan yung mga kababayan nating mahihirap. Kaso ang nangyayari, yung mga mahihirap nating kababayan, ginagamit nyo lang eh. Binabayaran nyo ng 150. 500, pero 150 binibigay ninyo. Ginawa nyo pang hanap buhay. Dapat sila kasama ninyo para ipakita at sila talaga yung sisigaw na naghihirap sila. Hindi kayo, hindi naman kayo naghihirap eh. Naghihirap ba kayo? Ang dami nyo, gagara nga ng mga sasakyan ninyo. Hikaw nga ni ate, diamond ba? Kaya huwag kayong mga sinungaling, huwag niyong gagamitin yung mga salitang hirap kasi hindi naman talaga kayo naghihirap. Ginagamit nyo lang yung mga mahihirap para pakinabangan ninyo. Meron kayong mga sadlak sa hirap, walang iya. Tingnan nga, mamaya, yung mga sasakyan ninyo, nakapila dyan, ang gagara. Ang mahihirap, yung walang sasakyan. Ang mahihirap, yung walang makain sa hapagkainan. Sabihin nyo pa na sadlak na sa hirap. Hindi nga namin nakikita na tumutulong kayo sa mahirap. Ginagamit nyo yung mga mahihirap para sa pansarili ninyong kapakanan. Yan yun. Di ba, Celis? Sara. Dahil wala po sa karapatan ng Dito Sara. Dahil sila lang nagsasabi ng bawang katotohanan. Wala nang iba. Kaya magsama-sama po tayo. Ilawan, pintihan, sama-sama po tayo green. At yung mga kumakampi. Walang sasama sa inyong dilawan. Dilawan, pink, wala. Ang kasama nyo lang dyan ay yung mga DD shit. Yan, kayo mga DDS. Walang sumasama sa inyo ibang kulay. Sa totoo lang, ang pink, ang yellow, kontra yan. Diyan sa grupo ninyo, sa mga pinaggagawa ninyo. Sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Nasa nanawagan pa kayo na pink, dilaw. Bobo ka ba, Brad? Di mo ata alam yung nangyayari. Tingnan mo yung mga leaders ng yellow, ng pink. Kanino ba sumusuporta? Wala rin sa ayos. Hindi niya alam nangyayari. Basta dakdak ka lang ng dakdak. Pero pinakamaganda, huwag ka na lang magsalita. Sumakay ka na lang sa sasakyan mo. Tapos ikot-ikot kayo. Ubusin niyo yung gasolina ninyo. Ha? Lumipat na po kayo dito dahil kinakailangan po natin ipaglaban ng karapatan. Kahirapan bawat to, ha? Pilipino. Kahirapan ng sambayan ng akin. Ay, huwag niyo. Ginagamit nyo na naman yung salitang sambayan ng Pilipino eh. Ha? Hindi po kami kasali. Majority ng sambayan ng Pilipino ay hindi po sumusuporta sa inyo. Kaya huwag niyong gagamitin yung sambayan ng Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung madlang people. Dahil hindi sumusuporta ang mga Pilipino sa inyo. Ang majority.
Sumusuporta lang sa inyo, yung mga DDS, yung mga nabudol ni Duterte yan, kasama kayong dalawa. Pero may minus na hindi dapat sumama. Ang mga CPP, NPA, NDF, sila po ang manunulsol, sila ang mananabutahi, at sila ang mga bintahuso na hindi dapat kasama sa alyansa ng mamamayan. Tama po ba, Ma'am Opo, Kay? tama po. Ito ay peaceful caravan. Sa iba't ibang lugar ng galing ito masasakyan na ito. Actually, hindi kami magkakakilala. Diba? Nalaman ko lang na meron ganito dito, kaya kami nagpuntahan. To support, say no. Nalaman niya na lang daw na may ganyan, kaya pala naka-uniformado, naka-green. Pinaglolo ko talaga tayo nito. Hindi naman niya daw niya kilala at nakita niya lang daw at narinig niya na ayan, boy, pupunta rito. Tara, sama tayo. Usi pala to. Mag-uusyoso lang at hindi niya raw alam pero naka-uniforme yung kanyang kasama, naka-green. Wala talaga ito. To BP Sara at impeachment. Mabuhay po ang Inday Sara for the People na grupo nila Ma'am Karen at Sir Oliver at ang mga independent vloggers. Yes. Diyan na po. At nag-report na mga kababayan, almost 1,200 live views na ngayon ang ating channel. Okay, so ayan mga kababayan yung pinagagawa ngayon ng mga DDS linggong-linggo. Imbis na yung oras mo ay bigay mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pamilya, mas inuna pa nila nga mag-ipon-ipon niya sa kalsada at sumuporta dito sa ating Vice Presidente na hindi maipaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan. Ang confidential funds hanggang ngayon, ayun lang naman ang gusto ng taong bayan, paliwanag mo. Saan niyo dinala? Kasi yung mga tumanggap, base sa acknowledgement receipt, panay fake. At walang hindi po tao. Multo po mga kababayan kasi nung tinignan nila sa PSA, 400 out of 600 plus ay wala pong kakikilanlan. Ibig sabihin, hindi po ipinanganak. Ibig sabihin, ano yung espiritu? Ibig sabihin, gawa-gawa lang. At ayun ang tanong, kung gawa-gawa lang yung nag-receive, saan napunta yung pera? Kaninong bulsa napunta yung pera? Ayan po yung tanong natin. Saan napakasimple? Siguro, nakinabang ba kayo? Ay, mga tulongges dyan, nakinabang ba kayo? Nakinabang ba kayo? Kaya panay ang tanggol ninyo. Tingnan nyo mga kababayan, mga sasakyan, naka-Raptor. Naka-Raptor. Tapos Toyota, yan? Mga SUV, mga sasakyan nila. Tapos sabihin nyo, naghihirap kayo. Walang iya. Nakakapal din ang mga pagmumukha ninyo. Sasabihin ninyo, naghihirap kayo sa sasakyan nyo, Raptor, Ford Raptor, Toyota, Toyota. Tingnan nyo, iba na yung SUV sasakyan ninyo Kung naghihirap kayo, dapat Jeep lang. Pero mga SUV sasakyan ninyo, tapos sabihin nyo, naghihirap kayo, mga sinungaling kayo, mga ugo kayo. Niloloko nyo talaga mga taong bayan. Ha? Ito mga kababayan, karagdagan. Balita, dito naman tayo, Balitang Maynila. O kahapon po mga kababayan ay magkasama po si President Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Manila Mayor Hanny Lacuna. Ito po sa ating screen mga kababayan, yan po ang mga literato ni Mayor Hanny Lacuna at ni President Bongbong Marcos, kasama po si DOJ Secretary John Vic Remulla. Ayan mga kababayan, kasama po si Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Alam mo ibig sabihin nito? Suportado sila ng gobyerno. Ito pong pamunuan ng lungsod ng Maynila ay suportado po ng national government. At ang itong lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Hanny Lacuna at Yul Serbo ay suportado rin nila ang pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Dapat ganun. Hindi yung mga ibang kandidato, ang kakampi ay yung sumisira dito sa sa Marcos administration. Kakampi nila, mga kontra. Kampi sa magnanakaw. O yan po, pangit po yung ganun. Dapat sinusuportahan ng local government, ang national government, upang sa ganon, yung national government susuporta rin sa local government.
Paano ka susuportahan ng national government kung yung kakampi mo banat ang banat sa presidente, sa asawa ng presidente? Meron pang meron pang pagbabanta. Oh, di ba? May hayagan pa nga, meron pang konsyal na kalaban nila na itong cookie, cookie. Natikman nyo na ba ang cookie ni? O yan. Ayan, hayagan talagang sumusuporta sa mga Duterte. O. Tapos, etong kakampi nila, kontra dito sa admin, Marcos admin. So, paano ko susuportahan ng admin? Kaya mga batang Maynila, mag-isip-isip kayo. Kung sino susuportahan ninyo, suportahan ninyo yung sumusuporta sa gobyerno at sinusuportahan ng national government. Para tuloy-tuloy po ang pag-develop ng inyong lugar. Ganun po yun mga kababayan. Hindi po yan papugian. Hindi yan pagalingan ng pagsasayaw-sayaw dyan. Ito po ay ang tunay na paglilingkod ay mas importante ay ang kapakanan ng taong bayan. Ano nangyari dito? Si Presidente Marcos, biruin mo, pansin ko, laging si Presidente Marcos, palagi nandyan po sa lungsod ng Maynila. Ilang beses ko lang nakita na magkasama si Mayor Hanny Lacuna at etong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan, namigay sila ng regalo dyan sa Baseco, Tondo Residence. At may nahuli pala silang smuggled na mackerel. At alam ko ipinamigay ito sa kababayan nating may hirap yan po sa lungsod ng Maynila. Siyempre, may mag-react na naman dyan sasabihin. Smuggled yan baka yan, baka hindi yan pwedeng kainin. Hindi, siyempre i-check naman. Check yan maigi. Kung yan po ay consumable. Tama ba? Consumable. Pero kung pwedeng for public consumption. Kaya malamang bago ipinamigay yan, tinikman muna yan. Tinikman ni Presidente. Si Mayor Hanny Lacuna kasi kung hindi yan, kung hindi karapat-dapat kainin, hindi sana nangisay na sila. Pero hindi. So yan po ay pwedeng kainin. Kaya naman ipinamigay yan sa mga kababayan nating mahirap yan po sa lungsod ng Maynila. Ang nangyari lang dyan ay pinalusot ng walang tax. Ayan po yung usong-uso ng huling administrasyon. Pinalusot. Droga nga, isinasakay sa doon sa mga makina para makalusot. At nung nahuli, naku po, ang yung nanghuli pa, ang nakulong. Ibang klase talaga ng nakarang administrasyon. Biruin mo, sila nakahuli ng droga, sila pa yung nakakulong. Tapos yung matataas na tao, nakamag-anak ng presidente, wala, absuelto. Ang kawawa, yung mga nakahuli. Ganyan po katindi nung huling administrasyon, kaya wag po kayong magpapabudol mga kababayan. Ayan, at dagdag ko na rin balita, December 15 pala ngayon. So mamayang gabi, simula na po ng simbang gabi. Ayan mga kababayan. Ito December 15, 23, 7 to 8 p.m. Kartilya ng Katipunan. Ayan, kung may malapit na po kayo dyan, maganda po doon, open air sa Kartilya. Napakalamig po dyan. Magdala lang kayo ng payong kasi baka biglang umambon o kaya naman ay sobrang lamig sa mga senior citizen na kailangan naka-jacket kayo, naka-sombrero para hindi po kayo mahamugan. Ang importante po dyan ay yung diwa at samahan ng ating mga kababayan dyan po sa lungsod ng Maynila at ma-experience natin ang sama-sama ang simbang gabi. Okay, at ito naman mga kababayan ito. Okay, clock tower. Itong clock tower mga kababayan, yun yung sa City Hall mga kababayan. Makikita nyo rin yung rilong malaki. So inilawan po nila yan at makikita na po magniningning. Ayan, sa masayang Pasko sa Maynila. Simula mamayang gabi na mabubuhay at magniningning ang Manila City Hall Clock Tower. Ayan mga kababayan, dahil ngayong gabi magsisimula ng Clock Tower Alive, isang kakaibang 3D film showing at visual experience na magaganap sa Kartilya ng Katipunan kada oras simula 6 p.m. hanggang 11 p.m. Okay, ang kwento ng sama-sayang Pasko ng pamilyang Manileño ang unang itatampok dito, kaya tara na,
isama ang pamilya, barkada o mga mahal sa buhay at sabay-sabay nating damin ang ganda ng Maynila. Kita-kits tayo mamaya mga kababayan, kita-kits tayo dyan po sa Kartilya ng Katipunan. Sa gabi, meron pong simbang gabi. Siyempre, umaga, simbang gabi. So mamaya po simula ng simbang gabi, dyan po sa Kartilya ng Katipunan. At meron pong film showing din. At makikita natin magniningning ang Manila City Hall dyan po sa Clock Tower. Yan mga kababayan ay handog sa inyo ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Ayan mga kababayan. Tingnan natin. Ayan mga kababayan, ang ganda talaga ng Maynila. No? Ito po yung sa bandang Loton. Ito po yung Kartilya ng Katipunan. Ayan mga kababayan. Ayan. Tapos, ito po yung Clock Tower. Yan po mataas yan na nasa gitna, yung Merilo. Magniningning po yan. So panoorin niyo po, meron pong 3D film na mapapanood tayo dyan sa dyan po. Yan po ay para magbigay kasiyahan sa mga batang Maynila. Kaya salamat kay Mayor Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yulo Serbo. Yan. Panonood ng 3D animation video kahatid sa atin ng Okay, hindi ko na piniplay kasi may background music, baka makapiright tayo. Basta iniimbitahan po tayo ni Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yulo Serbo. Napakaganda pong lugar yan sa Kartilya ng Katipunan. Yan, City Hall Clock Tower, 6 p.m. Ayun, yun po yung maliwanag na yun. Mas pinaganda pa po yan. Okay? So, yun lang po mga kababayan. At imbes na magsasama tayo sa mga karaban na yan, na wala namang kainatnan, siguro pinakamaganda ay pumunta tayo kasama natin yung ating mga mahal sa buhay dito po sa peaceful gathering at magiging masaya yung mga bata. Kasi dun sa kabila, yung mga karaban na yan, ang nakikinabang lang dyan, yung mga organizer nila na meron pong sariling interes at gusto pong pumeso sa gobyerno. Kaya naman talagang overtime mga kababayan, walang pahinga kahit linggo. Tuloy-tuloy ang kanilang kalokohan. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.